And let's read the Word of God in the book of Genesis chapter 1, verse 9. We'll start in verse 9. And God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." And that is what happened. God called the dry ground land, and the water seas. And God saw it was good. Then God said, "Let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant, and trees that grow seed-bearing fruit. These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came," and that is what happened. So, ingana ang Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, verse 9. Now, the message of God this morning, our topic is about the ground. Ang yuta. Okay. The ground. Ang yuta. Now, sometimes we fail to understand the importance of the ground. Usay mapakis na pagsabot usa ni kaimportansya ang yuta. And we take it negatively because the ground is dirty. Diba down is dirty gid siya. Pero along the way of meditating about this thing, I came up into understanding into what God wants us to understand about it. Okay, the ground, atod pa din that God made for us human beings and the animals that He created is for our own good. Ingon din sa verse 9, God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place." Okay, take note of this. The Bible stated na the waters na dimension ni Lord, it's not coming from the ground first. It's coming from the sky. Atong sabto na, ang mga tubig na gisulti sa Bible, ang first na pagsulti sa tubig, it's not coming din sa ground, but it's coming from above. That speaks about the reality na everything that God created, ang tanan di-create niya, nag-una gid siya sa kalangitan. Okay. And then, matud pa, the first water mentioned was not coming from the ground, but it's coming from the heavens. Okay. So, nasa verse 6. Nasa verse 6. Kaya nga maabot ang tanga ground, maligiskutan. Kaya atong mag-backward sa 6 kadyot. Backward sa 6 kadyot. And then God said, "Let there be permanent in the midst of the waters. And let it divide the waters from the waters." Kung saan na ako na'y permanente nga tubig ug matud pa sa tunga sa tubig, and let it divide the waters from the waters aron mabahin ang mga katubigan gikan sa mga katubigan. Okay, let's see the NLT on this. Let there be a space between waters. Na space, paragapon, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth. So, ang unang waters gikan gid sa heaven, o atong literalon, murag rain. But the spiritual meaning about that waters coming from it, it's the Holy Spirit. Ito makita na dito sa John chapter 7, John chapter 4, unya na lang siya na. So let's separate the waters of the heavens from the waters of the land. Let's move on to the next verse on that. And that is what happened. Muna na hitabo. Kaya mo man itong pagpahilunan ni Lord sa iyang sa creation time. God made the space to separate the waters of the earth from the waters of the heaven. Separate ni Lord, gibahin ni Lord, yang itunga, gibahin niya ang waters from the earth and from waters of the heavens. Verse 8. God called the space sky, and evening passed and morning came. So niabot na po nagagabiun o ang buntagon na po, marking the second day. So mo
na siya ang sa katod pa second day. Gikan sa first day to second day. Pagkabutan ni sa 9, sa 9, let the waters beneath the sky flow together into one place. And God said, ingon sa Ginoo, let the waters nga ang tubig, ang mga katubigan, na gikan sa kanang kalangitan or kawanangan, sky, flow together into one place. So dry ground may appear. Katong tubig sa kalangitan, mo agas to dito sa usa ka dapit lamang. Aron nga, na ay dry ground mo appear. Kung yuta tanan, o kung tubig tanan, siya na may mutubo. Why mutubo nga tanong? O dili ta kapuyo sa tubig nga forever. How many hours is our survivor to detain in the water nga di ta tugnaon? And that is what happened og munay na hitabo. Next verse, verse 10. God called the dry ground land, ug gitawag sa Ginoo ang uga nga yuta nga, uga nga parte nga yuta, that is ground, and the waters cease. So sa nahitabo daw, ang tubig nga gikan sa ibabaw. Pagpabubo ni Lord, niadto lang sa isa ka dapit, kay aron nga, kay kung tibok dapit ang imbubuan, mapuno og tubig tanan. So gibubo niya sa usa ka dapit, aron nga ang uban nga dapit na ay yuta. Ug din to human ato pag kitabua, ang Ginoo mismo nagtawag sa dry ground land. O ang waters gitawag niya nga dagat or kadagatan. And God saw it was good. Ug nakita sa Ginoo nga kini maayo. Nindot matud pa sa Bisaya. Verse 10. Then God said, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing ground. Okay, now, our topic is about the ground. Kung matod pa, the ground was made by God. Created by God, by the way. Himo sa Ginoo. Why? What is the purpose for God to make ground? Naghimo sa yuta. Ano say ang purpose? This is the first purpose. Nga naay the ground will grow plants. Nga ang yuta matubuan gyud og one of the need of man. So unsay una nahitabo? Ang yuta ba yung una or ang tubig? Tubig. That is why, basic need na to ang water pod. Basic need na to ang water. Basic need na to ang water pod. Okay. So, the ground it grows plants. God made the ground, himo sa Ginoong yuta para motubuan sa mga tanom which man's needs also. So sa may tabo, let the land or ground sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant. Okay. Unsay unang gipatubo? Seed-bearing plants. Dili seed-bearing. Katong mga tanong nga naay mga liso ang unang gipang pulong sa Ginoo nga klase nga tanong nga mo tungha. Let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant, and trees that grow seed-bearing fruit. Mga plants nga naay mga liso o mga kahoy nga mo-grow pinaagi sa liso, mo'y unang pamulong ni Lord nga mutungha sa yuta. Nga naman, anong muna yung purpose? These seeds
will then produce the kinds of plants and trees from which they came. O sa the purpose? Nganong ang mga gipang unag buhat sa Ginoo nga mabutang sa yuta ang mga tanong nga naay seeds o kahoy nga naay seeds para ang katong mga seeds is mo tubo o budaghan. Nga na siya. Hallelujah. So, the ground multiplies seeds when planted on it. God was the one, God was the one who planted or i-declare lang niya ang trees or plants mo tunga. Wala na gi-plant pero na pag pamulong niya ni tunga lang. Wala gyud siya nag-effort gitanong pa niya, gipamulong lang niya. So what does it mean? Kung imong sabton pag-ayo, ang tanang need sa tao gipamulong lang ni Lord ug butong hara. Wow. Amen. All the needs of man, God will just speak the words and they came up. Pero ang tao wala na gipamulong, iya diyan giporma. So what does it mean? Gusto ni Lord basayra nato ang atong needs is i-provide ni Lord tanan, pero gusto niya nga atong ipamon, ask and it shall be given. Pangayo o kamo pagatagaan. Sa to, give us this day our daily bread. Nga naman ingana, one time God spoke to me like this. Nga nung naingon siya nga, isa sa tong prayer, give us this day our daily bread. Kaya nga naman, kung namang ko'y tao nga, kung naana siya abundant supply, di na siya mag-ampuay. Nagsalig sa abundant supply, di na mag-ampuay. Tinood, dili. Tinood. So gusto ni Lord, we always ask Him, we always speak to Him, we always communicate to Him. Hello? Sige nga na. So, aron kuno ang mga seeds, muo na po'y mo, tubo. Tanan klase nga, at tanong kahoy nga na ay seeds, mo'y giuna, gipamulong ni Lord. Unsa ko ni purpose? These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came from. So the ground multiplies seeds when the seeds are grown or mature. Okay. Ingani. Wala masiguro ta kaiya po pila ka buok liso sa nangka, isa ka nangka nga hinog na. Kung hinog na ang nangka, it means guwang na siya. Oh, guwang na. So, sa isa ka dako nga nangka nga mo kilo siguro og tutang talag 3 kilos na may iba nga 5 kilos, 7 kilos, depende mo na sa kadako depende na sa weather condition, depende sa weather, depende sa ground or sa yuta, depende po na sa kung tsada ang yuta, no need sa fertilizer. Diba? So, nga na. Now, for example, kana nga mga seeds, wala gibutang sa yuta. Motubo ba siya? Dili. Dili. Dili siya motubo. Okay, nga ni sa okay, because ato sa nang paano kayo, i-discuss o kayo. Okay. For example, si Goldie, isa ka kuan niya, isa ka buok nga nangka. Parehara ka dako. Dayon si Baby, isa ka parehara mo klase nga nangka. Oh. And then si Angel, parehara gid mo tulog nangka. Pareha mo pud na naayuta pwede tamnan. Pareha na mo gikanan, pareha ka mo size.
Kung sa inyong tulo, isa rin makadungtong og tanom atong seeds nga sa nangka. Kinsa pa may naay makaon ninyo og sunod? Oh, for example, si Goldie rin nagtanom. So, daghan pang nangka moabot sa iya. Kamong duha, magpaabot na mong tagaan mong Goldie. Kay, di man gitumutubo, kay wala man yung gitanong. Or, bisag ibutang lang to sa yuta. Tubo na to. So what does it mean? Ang yuta tubuanan sa tanang klase sa binhi. Kung di na to itanong, diha, ang mga binhi, walay multiplication. Dili mag-multiply. So the ground multiplies seeds when it is planted. Mag-multiply gid siya, magpilo-pilo. Okay, another. So, ito, isa ka buok nga nangka, daghan kay na siya og unod. Sunod sa ang unod, ang liso. Naay liso. Napoy uban nga fruit trees nga ang liso nas gawas. Ang unod na sulod. Nasa sulod. So naa siya yung meaning, naa siya yung mga meaning. So, kasi mahitabo ana. Kung kagitanong man to ni Goldie, kamo ang nagtanong. Kung ihurot to niyang tanong, pwede yung daghan na punuan. Daghan na punuan. So, inig-harvest, for example, gihatag na to sa imong hatong isa ka buo. Gihatag na. Imong gitanom ang mga liso. Kaya naa kay futuristic ang imong mind. Dili lang karon present. So, sinahitabo. Pwede pang mag-income ka atong gikan sa hinatag kung moabot ang panahon nga mag-harvest na ka. Sila, mag-income sila dili. Pwede sila makakaon, pero dili ilaha. That's the power of the ground. Tanan na itong gipugas. Muane dyan ta. Hello. Di na ito ipugas, di siya mag-multiply. Hello. So, nga na. Now, the ground, ganina, it grows plants, magpatubo siya mga tanong. Ikaduwa, the ground, it multiplies seeds when planted on it. Ang ground, magpilo-pilo sa mga binhi. Kung itanong ni ini. And there are also, the ground also multiplies plants through stalks. Ang ground, usab ang yuta, magpilo-pilo gyapon sa plants, pilagi sa stalk. Unsa man ang mga stalks ang itanong? Bingala or cassava. Stalk naman na wala man ay seeds. And then, bananas. Ira man tong katong kuan, di ba to seeds itanom. Unsa pa? Uban pa nga tanom, nga na dili sa seeds. So, kung atong gamiton ang wisdom, naalang tay katamnan, di na ginong tatamag, lisod. Naanatay given, pwedeng given at first, but yours na if you use wisdom. And you can be able to make that as business. Kaya, lisod po, daghan mo, harvest to, daghan na mag-imon matugkaon, mag-income ka pa imong ibaligya. Hello, makapanghatag ka pa sa imong tagaan. Makapanghatag ka pa, mag-income generate pa ka. And where is that coming nga business? Livelihood? From the ground. Gikan sa yuta. Okay. So, on a purpose sa ground nga nang gipakuan ni Lord. And then, verse 12, the land produce vegetation. Okay, the land produced vegetation, all sorts of, naman tana, di ba? Okay, and God saw it was good. Nakita sino maayo. Okay. So, mo nang
Ingon ni Lord nga, kung sa tawag ana, moto sa second day, and the evening pass and morning, marking the third day. Pag second day, moto gihimo niya. Pagka third day, lahi na po. Pagka third day is, sa verse, nasa nga verse? Verse 14. Then God said, let great lights appear in the sky to separate the day from the night, and let them mark off the seasons, days, and years. Okay, now. Wala, bisan pag naa na yuta, fertile ang yuta, kay fertile magid ang yuta sa diyang i-create ni Lord. Wala may pulos ang imong tanong kung walay adlaw. Nakita mo kamunggay nga wa na initi? Kita mo mais nga wa na initi? Gwapa dili. Ang kamunggay wa na initi, nipis ang dahon niya gayilo. Mura gihipat ay gihip-gipa. Pero ang dahon nga sa kamunggay nga nainitan pag-ayo ang iyang color o ang texture niya, lahi jud siya. So, ang ground gihimo ni Lord, wala kay pulos ang ground kung wala siya other composition nga maghatag og progress. Na other composition. Kinanglan partner niya ang grounds ang sky nga mohatag og ulan o baghatag og sunlight. Kamatod pa, let the great lights appear in the sky to separate the day mo na tong adlaw and night mo na tong moon and stars. Let them mark off the seasons para mabaan og unsa na nang panahona, unsa na nang adlaw, unsa na nang tuiga. Let's next verse. Let these lights in the sky shine down on the earth. Nga kining magkahayaga mudan-ag sa yuta or earth. Wala joy pulos. For example, ay ulan man lagi ron. Kung dili mo sigang adlaw, mahubas bang yuta o kuan? Mahubas bang tubig sa nagbaha-baha? Wala. Kung magbulad ta sa atong linabhan, nagbulad ka, paniyagid nga, parang pantalon, o sapagat ang mga baga. Lahi baya gid ang pagkauga atong naay adlaw kasaway adlaw. Dali ra gid mauga kung naay adlaw kaysa walay adlaw anong ginulad. Unya kana ra bang linabhan nga wa gitarog laba, manimaho ra ba na? Kung walay adlaw. Pero wala gitarong naglaba, bisan pag dili na ako nag-adlaw, di ginaman ni Maho. Amen. So, walay pulos ang ground kung walay other composition na para ang needs sa tao makumpleto. Okay. Now, let's move on to the other one. Okay, padayon sa nato sa next verse. God made two great lights. Duha kuno ka great lights. Ano sabi ang great lights? The sun and the moon. And the larger one to govern the day manang adlaw, the smaller one to govern the night. He also made the stars. So the smaller one motong moon. And then he also made the stars. Asa gani gikan nagkuha og light ang stars ug ang moon? According to science, gikan sa sun. Nagkuha og kahayag ang moon ug ang stars gikan sa sun. Because that sun there represents God, the God of light. And the stars there represent the children of God. Hallelujah. So, nganong anana, because part of the composition of the success of the ground. Walay success ang ground without other composition nga maghatag og kaayuhan sa tao. That is whether we like it or not. Dili pwede maglain-lain tang akura, kamera. Nga naman, we need one another, we need other composition for us to progress in our earth. Di pwede mag-iya-iya ta, magpadaplin na ta, di ta mag-join-join. Remember, dili malig-on ng
pusti. Kung wala dili kumpleto ang composition ana sa sand, sa balas, sa gravel, o sa bato-bato, sa cement, sa water, sa kabilya, ano pa ng other materials ana, tie wire, o tie wire. Composition dili pwede. That is why we need to understand, we need to be with other people, other Christians. Kita ba, ay kami nga kaning simbahan na, kami nga denomination, kami nga Juderi. That aho spirit, oh, separatist na spirit is really not good. Because whether we like it or not, our body is taken from the ground. Our body is taken from the ground. The circulatory system, is nag-circulate na gikas ulo pa yung sa tiil. Gaana-ana na siya. Ang agianan-ana is ang nerves, ang dugo ga-circulate lang. And we are coming from the ground. Ang kanan interconnected ang tanang body parts sa atong lawas. That is why we need to understand the importance kung sa di ay ang atong angay sabton. Aron dili ta magsigilag luk sige lang tag-separate kamera kamura po di. Hallelujah. Okay. So asa na tadapit ta kani verse 16, that is let's start in verse 17. Verse 17. God set these lines in the sky to light the earth. Light the earth or light the ground. And the earth is composed of lands or grounds. So tanan mo naadiri sa ground. Let's proceed to the next verse. To govern the day and night and to separate the light from the darkness, and God saw it was good. Di kita sa rumayo, tada. I-appreciate niya yan creation. Being appreciative is right or wrong. Providing that you appreciated the things to be appreciated or the people needs to be appreciated. For there are times also that principle is not applied. There are times also that principle is not applied. For what example? Di ba sa si Jesus nag-ayo sa ayaw saba nga naulian ako nag-ayo nimo. Dili siya gusto appreciation. May mga panahon nga niya. The Lord does not want nga i-appreciate siya, pero the world always wants appreciation. Ang kalibutan pero may good appreciation. Sabi na sa politiko, sa politika. Hello. Pero in the kuan dili siya. Now let's proceed tanaw na to say next verse. So an evening passed and morning came, marking the fourth day. So lahuban na gagabion, nagbuntag na pod para sa ikapat ka adlaw. Okay, now let's move on to the next one. Verse 20. Then God said, let the water swarm with fish and other life. Yung na po na Ginoo, sige. Naay mga katubigan, na naay mga isda, o laing mga lain pa nga kinabuhi sa tubig. Let the skies be filled with birds and every kind of. Ilalo mo sa tubig ragit. Ilalong sa tubig, under the water is really water, ba? Dili. Ilalong sa tubig, there's still ground. Ang floor sa water is the ground. Ang salug sa tubig is mo na ng ground. So the ground caters rivers, streams, falls, seas, and oceans. Ang yuta nag-cater sa rivers, streams, falls, trees, and oceans. Ilalong aning tanan ground ni. Ingana importante ang yuta. Tanan need sa tao nasa yuta. Waon na po sa Ginoong tao, paingon na po sa yuta. Hello. Hallelujah.
So again, the ground caters the rivers, streams, falls, seas, and oceans. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay, where is that located? Let's jump to chapter Genesis chapter 2, verse kining 4 na lang ta. 4 to 6. Ato sa nang konan. This is the account of the creation of the heavens and the earth. Moni ang account or record sa pagkabuhatan sa kalangitan o sa yuta. When the Lord made the earth and the heavens. Sa diyang gihibot sa Ginoo ang kalibutan ug ang kalangitan. Next verse 5. Neither wild plants nor grains were growing on the earth. Wala pa nanubo ng mga tanong atong panahon na si Lord na namulong. The Lord God had not yet sent rain to water the earth. Ang Ginoo puno, wala pa kuno nagpadalag ulan para tubigan ang kalibutan after sa iyang creation. Okay. So maglibog lang ang pastura. Ano maglibog mo ka? Ingon din eh. Okay. Okay. Now, na may kalibugan na ni gamay kung panjud sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Di ba confusing? Alibog mo, wala. Di ba confusing? Wala pa ko nung nagpauwan sa Genesis chapter 2 verse 6. 6 ba ito? Verse 5. 2:5. Wala pa ko nagpaulan. Pero nga na yung water sa Genesis chapter 1? Because that waters, what does it mean? And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. It's about the Spirit of God moving like waters on the earth. So, lisod man na siya sa itong pasura, naglibog pa jud ko. Maglibog jud ka kung wa ka kasabot aning John chapter 4 o John chapter 7. Dito na ito sa tanatog ayon na. John chapter 4. Lisod na siya tatuan kung wala kay background sa Bible. John chapter 4. Okay. Verse 11 to 13 to 14 gani. Mag-jump din sa verse niya. John chapter 4. But sir, you don't have a roof or bucket. So wala man kay PC o kanang sana kining bucket or sudlanan ingon tong Samaritan woman. Unya patilaw man ning tabay, where would you get this living water? Asa magkuha aning living water? So wala ka sa babae. Next verse. But and besides, do you think you're greater than any our ancestors David? Dunya sa gawas pa labaw palug ka ni Jacob. Who gave us this well nga naghatag na mo aning pabaya? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed? So nung paghatag anang tubig para niya o sa mga animal magtagbaw sila. Next verse. She said, anyone who drinks this water will soon become thirsty. Agisa, ang makainom ni tubig ka, balik-balik ka, lagi pa siya buhaw. Next verse. But those who drink the water I give will never be thirsty again. Apan ang katong makainom sa tubig na akong ihatag, dili na sila pag-auhawon balik. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. This speaks about the Word of God and the Holy Spirit. It's the Holy Spirit that moves through His Word, through the words of God, para mo, mura na siya spring
nga mo tubod sa atong sulod hala ka nalami na mo ko ginabot na-priest ko ako pagbati na-wash ko na-cleanse ko. That's the power of the Spirit moving in the Word of God. Nakuha ninyo? Giving them eternal life. Makasabot na yung sabi na nalipiuhan na ka, nakasabot ka. Ano pa rin kasabot? Na imo na lang na-receive ang eternal life upon believing His Word. Because ato, bubbling spring within them. Tingala ka. Naamay na hitabo. Lagi, naay na hitabo. That is in verse 14. Okay, next verse. Ano mo jump tar masabtan yung kayo. Please, sir, the woman said, give me this water, then I will never be thirsty again, and I won't have to come here to get water. Sige, tagain na ako ng tubig ko, yung balik diri. Hindi pasabot mo na siya kabo. Nagyapon siya tubig nun sa iyang physical, but kinanglan mo inang gyapon siya sa spiritual water, the Word of God and the presence of God. So there are two kinds of water that we need to drink. The physical water for our physical thirst, and the spiritual water for our spiritual thirst. And then, let's move on then with John na tarong sa pasabot. John chapter 7, verse 37 to 39. John 7, 37 to 39. Okay. On the last day, the climax of the festival, sa climax kuno, sa climax or pinakatuloy na excited mo sa festival. Jesus stood and shouted to the cross, tindog si Jesus, ug nagsyagit siya sa mga katawan. Anyone who is thirsty may come to me sa kadtong giuhaw. Innerly giuhaw. Doon lang mo nako. Next verse. Anyone who believes in me, kaya ang bisan kinsa mo tuon ako, may come and drink. So katong tao nga dili mutuon ni Jesus, ug di mutuon isa to come katong giuhaw. Pag duol na to, dapat mutuo ta. Kaya so mutuo, bisa pag iduol ta ni Jesus dito mutuo, di gyud ta makatilaw sa ingi offer. Siya. Come, anyone who is thirsty, come. Ang duol mo. O katong duol nako nga mutuo, matod pa, whoever believes may come. Ang mutuo, dali kay mo inom. For the scripture says, rivers of living water will flow from the heart. Ang kasubaan sa buhing at tubig mo, dagayday, gikan sa imong kasing-kasing mo, tingnan, hala ka, uy. Lamin naman ni Pastor Sil, lalamin naman paminos mo. So, na di jugkog ko sa buti, jugkog ka na ka na, nambot lang nang gigali ko sa buti, nga bright man tako. Hello? So, kung di pa ta kasabot, sa pulong sa Ginoo, it means dry pa tong kasing-kasing. Bisa unsa katsada sa bingi, kung itanong nimo sa yuta nga galiki. Yuta nga galiki, di ginuulanan. Unsa man? Bugahi. Magyapon, di mo tubo. Oh, di na mo tubo. Pero gatong yuta nga fertile. Tambok, tabunok, patos pa, Bisaya pa. Mabasa to siya. Di ba dali ra mo tubo ang pinhi kung mabasa? Amen. Dali ra mo tubo ang pinhi mabasa. Unsay pasabot ana in the spiritual? Napot na ginayon ani ro na layo na ginunta. Unsay pasabot ana? Nilay mo taga sa tong topic. Paspas ko ng tubo nato kung mabasa sa pulong sa Ginoo o sa presensya sa Ginoo. Hinay akong tubo ko permi uga. Kadumdum ko sa oras na nagitagaan may baktin kay gitayit lagi. Naganahan man siya kukuan. Ako ditong liguan, buntag, hapon, liguan ako. Niya ka nagbaboy nga niliguan mo dako or mo gamay. Ni dako, talit na ni dako. Kaysa itong baboy nga may ligo-ligo. Kasi pasabutan na, kung sige tagligo dahil sa presensya sa pulong sa Ginoo, dali ra kita mo dako, kung niya sige tagligo, sige init atong ulo. Di ba? Ang kanapitong dili hiligo kay init og lawas. Init og ulo. Sakto dili. Sakto. Hallelujah. So let's move on to the next one. When he said living water, sa din ingon si Jesus nga buhay nga tubig, he was speaking of the Spirit. Wala ka pasabot to ganina.
about the Spirit of God moving. Kay ang suba, ang suba dito pa sa next chapter sa Genesis. Okay. Sa nagsulti siya nga buhay nga tubig, nagpasabot siya sa Espiritu Santo who would be given to everyone believing in Him. Ngay hatag adtong sa matag usa nga matuo kaniya. But the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet entered into His glory. Kaya wala pa si Jesus ni adto sa himaya katong mamatay siya ilubog o babanhaw. Pag uman siya kabanhaw, mautunto nga 50 days after ato ascension, anak pa din pour out ni Jesus ang iyang Holy Spirit. Sa Old Testament, 50 years pang Jubilee. For sa New Testament, 50 days na outpouring of the Spirit. So the Spirit of God, isabtan na nato. The waters they're speaking, it's about the Spirit of God moving. Nag-move siya from the ark pa. Hello. So balik na, takwa na nato. I hope na-understand mo. Nakasabot. Dili ka kasabot nga speaking about the Spirit ito. Kung dili niyo masabtan. Kinira ang sayo na scripture magpasabot nato. Unsa na ito nga klaseng water na ato dito. I do not know if you understand what I understood. Wala ko kabalog nasabtan din ako nasabtan. And I'm hoping that you understand what I understood. Okay, so let's go back to the Genesis chapter 2 naman siguro ta. About the ground atong topic. Okay. So, where are we? Genesis chapter 2 verse 5. Balik ta. Genesis chapter 2 verse 5. Ano nabot na dito? Ipasabot lang nako. Kaya nga nalubog, wala pa ulan. Ano ito siya? The Lord had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. So, kinanglan the ground must be cultivated. The ground must be watered. Hello? The ground must be watered and the ground must be cultivated. Kinsa may mag-cultivate? Ang hayop o ang tao? Ang tao. Remember, nakakaon pa yata kay ang taga-bukid, nag-cultivate sa ilang farm, nag-harvest sila, nakakaon ta. Gadumdum ko so na, pag-abot ako din sa Cagayan, alin to'y tagias among giabangan nga balay. Anak sa taia. Giingan din ni. Taga-bukid. Sakit dili. Sakit. Pero kabalo mo ang sinitabo sa iya, ha? Oh, di na ko sakit utong niya. Kung puno sa una, lagom-lagom, yung taga-bukid kay overexposed sa sunlight. Kabalo mo, namatay siya kay cancer. Iya kong isura-sura sa una. Isa to, before, ingon si Lord, before natao si Jeremiah, gitawag na siya. Kaya na siya calling si Jeremiah, wa pa siya natao. Nanay favor niya, abutan niya sa waling nga ikaduha. Sige siya panaway. Taga-bukid, taga-kuan. Siya yung namatay na cancer siya. Baho kayong lawas. Kuan pa siya na to edad. Mga, wala pa 20 or 20. Ngayon na. Okay, so, the ground must be cultivated by man. Kung anong gid siya? Ang sa Bisaya, anong i-cultivate? Tikaron. Ugmaron. Oh, grabe na naging yun. Ay, tikaron, ugmaron. Kabalo sa buwan na, usay tikan, usay ugman. Hallelujah. Trabahoon. Oh, kana. Trabahoon ang yuta. Walay pisan pa og kanang fertile na siya. Ang tsada na nga soil. Kung dili na siya i-farm, dili na i-cultivate, dili na atimanon. Wala gapoy. Paano? Hello? So, the ground needs man. Because man needs the ground. Ha? Ang yuta na kinananog tao para ma-develop siya ayo. Pero pwede ang yuta, wala problema ang yuta sa way tao. Pero dili pwede ang tao nga wala yuta. Kaya asa man siya mo tindog, asa man siya magpuyo. Okay. So let's move on to that is verse 5 and let's move to verse 6. Instead, springs came up from the ground and watered all the land. Sa diya, nagipaulanan na ni Lord,
na naday mga tubod. Imagine na grabe si Lord. Siya yung nag-design sa mga springs, sa mga tubod, sa mga waterfalls, sa mga rivers, sa mga streams, sa mga suba, sa mga sapa, sa mga sa waterfalls, sa panadiya. Siya yung nag-design ng rivers dagko gid sa streams, sa sapa. O matod pa na springs came up from the ground and watered the land. That is why nalipay ko, nalipapil ko ni Lord sa seminar about Gushin. Ang gitagaan nga ni Lord atong vision, si Pastora May taga Davao. And then after part sa iyang lectures, amo ato. Nalimot ko atong month, sa atong month, basta this year. And siya, gihatag nilo sa iya ha. During the time, grabe ng crisis because kining katunay tabo dito sa Old Testament, may tabo yapon sa Genesis, sa Book of Genesis. Naana siya relevant sa book, may tabo sa Book of Revelation. Kinanglan nga during sa time sa drought, dako nga drought, ang spring, di ba na spring, ang spring ray pirmi gatubod. Pwede ang rivers mahudtan, ang falls mahudtan, ang streams mahudtan, pero never the spring. O gani gikan sa bukid dun gidala mi sa tinaw. Sa tinaw danang dapi sa Pepsi, gikan ta diri Pepsi. Sunod ana tinaw man ang Pepsi part. Na spring ana dito magkuan ang mga tao gatang labag sa sabog. Di nagakahubas-hubas. O part ana sa to. Muna na nga ko ni Lord ko nga Lord, bless us with land that has springs. Luag kayo ta para tamna in preparation for the great tribulations to happen caused by wicked people. Tingnan na siya. Nangayon na dyan ko ni Lord na. Others who were there during the seminar, murag, wala kayo silang sabot yung nalayo ng nalawal, rapture na tana. Kung ma-rapture man tana, or wala na tana, patay na tana, how about our next generation? We should not be selfish. We should be looking to the next generations. Amen. Walang taw ta sa atong future, walang taw ta sa atong mga young generations. Ito, 1,000 generation. Bowing down to worship. 1,000 generation na pwede. Wa ta kabalo pila ka generation ang magkuan pa sa atong kaliwat. Then we have to look forward for their future. Unsay atong kabahin nga mahatag nila sa atong legacy. So, asa gikan ang springs? Gikan sa yuta from the ground. At tingnan na ganina, the ground caters the rivers, streams, falls, trees, and oceans. Ilalom anak ng mga water forms, ground. Because man needs these things. All man's needs na agikan sa ground. O nagwater sa land or ground. Ang butan diri, the springs came up from the ground and watered the land. Springs una because ang rivers dito pa sa verse 11. Springs. Sa water forms nga na, sa tanang water forms, dili ang rivers mo igi. Sana ang seas ganina ang una, and then ana pa din ang springs. Ang rivers wala pa. Ika-third pa na ang river. So seas, dayon the springs, ikaduha sa water forms na nasa ground, and then ato sa kanon ang river din sa Genesis chapter 2 verse 11 pamanak tayo sa 12. So verse 6, verse 7, let's proceed to verse 7. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. So the ground becomes God's instrument to form a man. The ground is God's instrument to form a man. Ang yuta, instrumento ni Lord. Yung instrumento ni Lord para pormahon ang tao.
Dili kay gikan ta sa hayop. Gikan sa unggoy, aliwas, noo ko. So, kuyaw kay spirit, deception naghatag, no? Ang tao gikas unggoy nga lahi man ang unggoy is animal man ang unggoy. Tao is tao, unggoy is animal. So, animal spirit ni surod ni Darwin. Oh. Nagka-develop kuno ang unggoy. Ikan sa unggoy ito ni, nagwapag-wapan ito ni mong tao. Daghan yung kinituuan nga theory. Sa wapat na kapos Biblia, bitano, di origin. Muna sa to, search the scripture so that you will not stay in innocent and ignorant. Ignoranto tag inurisente, mailat na ditawon ta. Pero kung we are searching, we love to search, search the truth, and the truth will set you free. So the Lord formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man's nostril, and the man became a living person. So the ground is God's instrument to form a man. Kung nabating anak ka, isa kung saan ni mong panglugod, habi ni mong nahuman na, pag-utro ni mong lugod, na may napilin. Di kita kautan og buling look sana. Kasi tawag ana. Dalikdik, grabe naman ito, dalikdik, ipikit na magito, nagito, nagigilinan na nato ka ng lugod. O, nga nagasikit pong lugod, di man siya mawa ng buling. Kay, di na mawa, kay gikan ta sa yuta. Remember ha, balik ko na ko. Wala na ko na sequence ni ang tanan nga klase sa ground. Kasama na to siya. The ground grows the plant. The ground, matod pa, multiplies the seeds planted on it. The ground multiplies the plants through stalks. The ground caters the waters, rivers, seas, and oceans, and streams. And the ground, okay. And so to, the ground also holds the plants. Ang yuta mo ay nagunit sa tanong. Ninaan na may bagong discovery karon. Nanay bagong technique. Magtanong ka, itusok ni mo sa to'y tusukan ang seeds. Butang na nagtubig gamay, mutubo na. Pero, gamay ragunga. Kaya wakan kayo, di ba? Lahi ba yan ang tanong nga gamay ragyuta kaysa tanong nga dagang yuta? Amen. Lahi ang tanong, ang tubo, ang prutas, ang bunga sa tanong nga gamay ra yuta or daghan og yuta. Lahi pud ang growth sa tanong sa dili kay tambok nga yuta o sa tambok nga yuta. Ingana gyapon atong Christian life. Ang atong pagkatubo, ang atong pagkatambok, pagkahimsog nga Christian, nagdepende sa church nga mo na atong ground. Church nga atong ground. Oh, atod pa unsay gipang tudlo diha. And then another thing. So the water speaks of the word of God and the Holy Spirit. Lahi ang tubo sa mga Christian nga naka-experience sa presence sa Holy Spirit. Naka-experience sa Holy Spirit. Lahi po itong naka-experience sa baptism of the Holy Spirit. Una sa ako sa una sa among batch about baptism of the Holy Spirit, na-baptize ito. Desire ko nga, Lord, babaptize, good ko baptize. I-desire na siya. I-desire for me, apply sa mong prayer. Time will come that you will be granted by your desire, by your request. Part na sa atong pag-grow. So, wa pa ko na-baptize sa Holy Spirit, agay mahadlok, igog-demon pusis. Kay feeling na kung mulokso, pares ako, layugon pa lang ko, impas ni ko, Hallelujah. So that, dito man ko sa dambaan, malitbog lagi atong Domingo. Nag-lecture man ko paghapon about sa authority and power. So, abot na rin sa demon possessed. So, nahiskot na ko mo naman ko nga, dili, wala kay kitagaan ta ni Lord of authority. Nga niya, timan anak ko na ha. Nigawas at nagabay sa itong topic.
Gitagaan na ni Lord authority sa Matthew chapter 10 verse 1. Pero ang effectivity sa authority, dito na tumakbo sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 17 masutuno. Ang effectivity sa itong authority. Kung nag-live ba ka sa righteousness, na ba kay shield of faith, nagkuan ba ka, ang effectivity ang authority dito sa Ephesians chapter 6. Kita kata authority. Ang effectivity, anak, yun sa niyong pag-live. Munang naiuban nga, ito na ay pistola, na ay shotgun, na ay Armalite, na ay, ano sa to, katong, ano sa to? Machine gun, o sa to na padada katong heavy armored ng mga guns. O mga, ano ni, mga hinagipan. So, na. It depends through the power of the Spirit sa atong kinabuhi. He breathed the breath of life into the man's nostrils. Di ba kung mawala na ang Spirit, patay ng tao. Mawala na Spirit, patay ng tao. And the man became a living soul, matud pa sa pulong sa Ginoo. Now, ito, the ground holds the plants, holds the house, holds the buildings, which are man's needs. Okay. Now, jump sa tadayin sa diri. Okay, where is there? Verse 8 na tali na tamulaktaw. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there He placed the man He had made. Ganina, tanan nga tanong, gipamulong lang ni Lord. Pag abot sa chapter 2, siya na ang first gardener, si Lord. He planted a garden in Eden. Nagbuhat sa Eden means delight or pleasantness. Eden means delight. Guwapa, nindot. Pleasantness, guwapa, nindot. Dito sa isa, sidla, kan. Napag iniinig lubo. Kinangnan kuno ang tiil. Ano to? Ang tiil sa kasad pa ng ulo sa sidlakan. Kidi kuno pwede ka magkalag kuno ang kalag kuno di kidi nga na pagka-plaster. Dito ba ito na ano sa sindong? Ambot lang. Kato gipang lamoy sa leon, sa tigre. Tao ra jud na siya nga doctrine. It's not found in the Bible. Hello. Daghan jud kaayo mga pagtulunan nga gituhan gyapon ang tudron. Dapat katong na-cremate. Wala na pagkulog asa ulo ato asong tiil. Diba? Ay mga beliefs nga. Next verse. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, He placed the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. So, tulibutang sa ground ang tree of life and tree of knowledge of good and evil. Next verse. Hindi natin expound na kayo. A river watered the garden and then flowed out of Eden, divided into 4 branches. Okay. Sa mga water forms, unsay giunang gisgutan sa Bible according to chronological order. Sa water forms, unsay giunang himo ni Lord sa water forms? The seas. The seas pa. Kaning diri sa chapter 1 verse 9. And then, ang ikadong water forms, springs. Ikatulong water forms, rivers. Isa ka river, ha? Grabe ka powerful. A river watered the garden sa Eden. Onya, ni agas, a river watered, usa ka suba, nga nagtubig sa garden. And then, flowed out of Eden, ni gawas, dito man tong river, nagwater sa garden sa Eden. Kunya katong water, nga ni adto sa garden of Eden, divide into 4 branches. 1 into 4. What does it mean about these 4 branches?
The four corners of the earth dapat mawateran sa Word of God and the power of the presence of the Lord, the Holy Spirit. Kuha ninyo? One river, ni-flow dito sa Garden of Eden, delight or pleasantness, divide into four, nabahid into four, aron matubod na sa tibok kalibutan na siya. Tubod. That means the north, east, south, and west. Kinanglan ang water maka-flow. So on the earth will be filled with the knowledge of the glory, just like the waters cover the sea. Like the waters cover the sea. The waters there refers the people. The waters must be covered, must be able nga makakuha sa presence ni Lord, the Holy Spirit. Next verse. Verse 11. The first branch called Pishon. Pishon means freely flowing. Ang unang nga branch gikan atong water a river. Ni tubod dito sa Garden of Eden. Pag abot sa Garden of Eden, ni divide into four. Four naka-rivers. Ang first river means Pishon, means freely flowing. Gawas nun siya ni tubod. Freely flowing. So, gatubod lagi siya, gatubod, freely flowing. Asa siya, naa siya kagawasan mo, tubod. Ang first river that calls Pishon. Flowed around the entire land of Havilah. Kadtong first brand of river, matud pa. Gitawag og Pishon. Ni agas na siya. Matud pa sa tibok yuta sa Havilah. And the Havilah is, matud pa, the Havilah means circle. Naada dito ang bulawan. Where gold is found. The first river means Pishon, kayo lungay man na siya. Lungay sound is I, as in island. Nitubod siya sa Havilah. Havilah means circle. Havilah means circle. Libot, nilibot yun siya. And then, dito makita ang gold. Kadumdum ko sa gipost just this week, nilabay sa akong wall sa FB. Naay tao nag-post dito sa, nanguan siya, o sa kwan pa ng hagdaw o bulawan. Dili ka kahagdaw bulawan sa yuta kung walay tubig. Kaya dito man hugasan, dito hugasan, lubog ka na, lubog ka na, lubog ka na. Ituyok-tuyok na nibunto sa murag nigo, pero masay tingala na tuyok-tuyok ko ni pagtuyok-tuyok di man sa tubig sa tubig. Hangtod nga manggawas tong mga dagko nga mga objects dito. And then ang magbilin ka tong gagmay naa na din ito ang bulawan. Imo din tong tigum. Nay panahon. Kaya nga nangob sa Holy Spirit, tuyok-tuyok ko dito, tuyok-tuyok na. Diba? At tuyok ko na yung mga panahon. Paglihans mo, tuyok-tuyok sir. Hagsada yun. Hagsada yun. Hallelujah. That's the move of the Holy Spirit. Ako ba ito clear man? God is real. The Holy Spirit is real. Kung nga na. Next verse. The gold of that land is exceptionally pure. Grabe, kuno ang gold ato yun. Aromatic resin and onyx stone are also found there. So grabe. Kanang nga river, grabe ang minerals. Naitubig, di ba? Patinsadaha ang mga bato. Buhati mga bato. Ito sa Pishon to siya, gikan. Iba nga sa Havilah. Havilah is a circle that can gold. Next verse. The second branch called the Gihon. Gihon means, okay, where is that guy? Fruitful. Ang meaning sa Gihon is fruitful. Mabungahon. So, dili gyud mabunga ang mga tanom kung walay river. Diba? Flowed around the entire land of Cush. Dito po siya paingon sa yuta sa Cush. Cush means black. Cush means black. Cush means black. Ngalan ni siya ang meaning na black. Naapoy anak dayon, ako man na ni
Ano, apo na ni Ham, black ang color mo ng mga black people. And I water ang Word of God, ang Holy Spirit, ibupupulis mga black people. Dili man mausab ang ilang color sa ilang panit, pero mausab ang color sa ilang kasing-kasing. Coming from the ground. Huwag mo tanaw na, ingana lang mga ngalan, pero wala ginakadumdum ko ni Benny Hinn. And so if you study the Word of God and you are on the level of knowing the meaning of the words, you are in the higher level. Yes. Because masabtan ni mo kayo ang Biblia kung imo pang masabtan ang meaning sa matag words. Accidentally to siya, nga ako nakuan, pero intentionally to sa Ginoo, so that I will know the level of understanding the Word of God and the purpose of God and the plan of God. So, di ba yun ako, tanan nga floor sa water forms. Yuta, ground. Tingnan na ka-powerful. Ang ground. Hallelujah. Next verse. The third branch called the Tigris. The Tigris means, okay, first the Tigris. Wala na po pa na po ang Tigris to any word. Wala pa na po na ang meaning any. Okay. It flowed from the land of the land of Ashur. Ashur means blackness. Kanina si Kosh is black. Si Ashur, ang meaning is blackness. Ganina itom. Unsa man ang blackness? Naay pagkaitom. So asa man ang naay pagkaitom? Kinsa man ang naay pagkaitom? Ganina mga negro black. Kanang Ashur means blackness. Unsa man ang blackness? Naay pagka itom. Katong itom. Ito blackness ay pagka-itom. Matala ibilong ano ron. Sa Ashur. Oh, Ashur ta. Pag-sure. Ashur, pag-sure. River. Because kasi isa ka river na divide into four because na siya meaning about the Word of God kay bakit i-share dito ipa-flow ni Lord nga maabot ang pulong sa Ginoo ani nga klase nga talingani nga race and then the power of the Holy Spirit move sa ilang kinabuhi para na ay dili na mag-dry ang ilang life ang ilang kinabuhi panginabuhi na anay nindot nga dagan. Amen. Abi lang to purely lang gina siya literal binaa siya spiritual meaning. Nakuha ninyo? Next verse. Okay, dada. The fourth branch is called Euphrates. Kabalo mo kaning asa ning Euphrates. Euphrates means that which makes fruitful. Oh, grabe. Again, Euphrates mean that which makes fruitful. Makahimong mabungahon. Ang Ashur o ang Tigris wa pa na ko ang Tigris day. Nakalimot ko kana ni. Dugay na ako. Man sa akong Bible dagkan mga markings nga na dili na ko pasulatan ng Biblia magabaan ko pagagaba pa suwat naglugay na jud kagabaan ka perti na gining daghang suwat sa Bible. Kaya ron pwede na ko din mo kanog notes na tanan diri makita na ko diri halo. So yan. Euphrates means that makes fruitful. And Euphrates is found in asa man na dapita. Naaga po na sa Egypt ug katugod sa muna. Kuan. Ano gusto ni Lord ang tanang katawhan maagian sa tubig sa kinabuhi. Kung wala itong Domingo sa daman, water of life, the water of life. Sada ka ito. Tingnan. Gusto ni Lord na kitang tanan maagian, di ka agi-agian ra. Ang ganahan ninyo, maagian or agi-agian ra? Di ba, laing kinag-agi-agian ta. So, agi-agian na ta, dili data, special. Pero maagian ta, special ta. Para kung agian mo pulong sa Ginoo, special ka, blessed ka, bulangan ka, favored ka. Amen. Hello, mura ayaw po agi-agi ang pulong sa Ginoo. Kaya kung agi-agian mo pulong sa Ginoo, bahaan jud ka. Posible dili. O bahaan. Isa to, disasters ang
Mahiaguman sa mga taong masupilon. Dili gipamati sa pulong sa Ginoo, dili gayud magpatuo sa mga puan tambag sa Ginoo. Sumain ning river nga wa ni baha. Kay atong kinabuhi patubigan, lay dryness atong kinabuhi. Nindot pong dagan. Kay kung di na to balibalan pulong sa Ginoo, bahaan kita kung ang mga balay, mga anod, mga sakyanan, murag traktarak, ang mga balay, murag balay-balay, ang mga building, luoy, kinta na lupad nakita na to sa FB. Hello? So, ito, which makes fruitful, ganina, freely flowing, then fruitful, and then, atod pa, that which makes fruitful. Ang pagkamabungahon, nato, tungod kay na ay tubig. Water there speaks about the Word of God and the power of the Holy Spirit. The ground caters, the streams, water, seas, falls, and springs. Dirty na ng ground. Pero gikan dito sa ground, o ang tanang nanubo na atong gikaon, gikan sa ground. Napay sumpay, ikuha na lang ako ang isa kasumpay, isa sa mga sumpay. The power of the ground is ang tanan nga mabutan, would decay. Pag decay, di ba? Ang tanan nga mga murag nothing in this world, the leaves murag nothing ra na siya. But the power of the ground, when the leaves decayed, ang patay nga animals ma-decayed, mahimong fertile ang ground. That's another thing about the ground. It has power to do things to help human beings and other living things. Muna nga, dito ingon nga, dirty. Yes, dirty na siya. What we call dirty is where our food coming from. Dito mag-inati, kagikan ka din. Dikit patunog sa yuta kasi Victor sa tiles na yun. Hello? Nga dapat lahi ang bata na expose og tunog sa yuta kay nakuha na siya sa immune na siya sa bacteria. Pero wala ka katunog ana. Makatunog ka na din pwedeng kamatay. Wala ka na. That's part of the things about the ground topic that we have discussed this morning. Did you learn? Hello? Sabi to, yuta rana. Yuta rana. Pero dako day kay siya, oh. Kay muan, dako day kay natong kapamandungan na. Di na gina, ayuta gina. Hallelujah. Dagan kay nagpatay tungkol sa yuta. Amen. Hallelujah. Pagpatay tungkol sa yuta, namatay tungkol sa yuta, wag yun siya na-enjoy sa imbahin sa yuta. Oh, nahimuta na lang yung tao na yung pamilya, namatay tungkol sa yuta. Muna nga, walay usak ka kuan sa power sa yuta. Dagka nag-ilog sa yuta. Pati sa dagat nag-ilog. Let us pray for His word. Thank you so much, Lord. Saying fulong about the ground, that everything that man's need, gikan sa yuta, Lord. Everything that falls to the ground, nga marag nothing only God, but it becomes something. It becomes needful to man again. Help us to understand things that we need to understand. Help us to understand the value of the ground. In order, O God, that we can able, Lord, to help. Para dili kami, O Diyos, maalaot usam. When you get angry, when your wrath is, hallelujah, poured, all things you put on the ground will be terrified. But that will not happen unless we value listening your words, understanding it, O Lord God, and obeying them. Thank you so much. In the mighty name of Jesus Christ, as we pray, everyone will say, Amen. Hallelujah.